Ara, alam kong hindi mo na ako gustong makausap at naiintindihan ko. Walang salita ang makakapag-alis sa sakit na naidulot ko. Isang bagay lang ang gusto kong malaman mo. Totoo lahat ng narinig mo. Ginamit ko ang pagpapanggap ko para sa negosyo. Nagsinungaling ako. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, iyon lang ang hindi kasinungalingan sa lahat ng ito. At dahil mahal kita, itinigil ko na ang lahat. Kinansela ko na ang plano laban sa kumpanya ng pamilya mo. I did it not for you to forgive me. I did it because it's the right thing to do, and because my love for you taught me what that means. Patawad sa lahat. Hindi na kita guguluhin. Miguel. Pinindot niya ang e-send. Sa kanyang madilim na silid, nakaupo si Ara sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, nakakalat ang mga piraso ng kanyang basag na cellphone. Gamit ang kanyang laptop, binuksan niya ang kanyang social media. Isang notification ang lumabas. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang mga salita ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang bawat pangungusap ay isang halo ng lason at gamot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang amang si Don Ricardo, ang mukha ay hindi nagalit. Sa halip, ito ay puno ng isang komplikadong emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Sa kamay nito, hawak nito ang isang business newspaper na kakalabas lang ngayong umaga. Itinuro nito ang headline. Nakatitig si Ara sa headline ng dyaryo, pagkatapos ay sa mensahe sa kanyang laptop. Ang mga salita ay nagsasayawan sa kanyang paningin, bumubuo ng isang larawan na hindi niya inaasahan. Isinakripisyo niya ang lahat. Ang posisyon niya. Ang kumpanya niya. Para sa kanila. Para sa kanya. Anak ti. Tumingala si Ara sa kanyang ama. Ang boses ni Don Ricardo ay wala ng bahid ng galit. Sa halip, mayroong pagod at isang kislap ng paghanga. Hindi ko pa rin gusto ang ginawa niyang panlilinlang, sabi ni Don Ricardo, umupo sa gilid ng kama ni Ara. Isang kilos na bihirang-bihira niyang gawin. Pero ang isang lalaking kayang isuko ang isang imperyo, para sa isang prinsipyo, para sa isang babae iyon ay isang uri ng katapangan na bihira kong makita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang kanyang ama, hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi bilang isang tao lamang. Papa ni. Kinausap ako ng ama niya kanina lang, patuloy ni Don Ricardo, tila kinakausap ang sarili. Nag-aalok ng isang merger. Isang partnership. Ang plano ay napakatalino. Mas kikita tayo pareho. At ang ideyang iyon ay nanggaling kay Miguel, kahit na alam niyang maaari siyang mapatalsik sa sarili niyang kumpanya. Tumingin si Don Ricardo kay Ara. Ang pag-ibig, anak, ay hindi perpekto. Minsan, nagsisimula ito sa maling paraan. Ang mahalaga ay kung paano ito nagtatapos. Kung paano ito binabago ng isang tao. Tumayo ito. Ang desisyon ay nasa iyo pa rin, Arabella. Pero sa pagkakataong ito, kung anuman ang piliin mo makikinig ako. Pagkaalis ng kanyang ama, naiwan si Ara na nakaupo sa sahig, ang puso niya ay puno ng isang bagong damdamin. Ang galit ay nawala na. Ang sakit ay naroon pa, ngunit natatabunan na ito ng pag-unawa. Nagsinungaling si Miguel. Ginamit siya nito. Sa simula. Ngunit ang pag-ibig na naramdaman niya mula dito ang mga ngiti, ang mga tawa, ang paraan kung paano nito tinitingnan siya na parabang siya ang nag-iisang babae sa mundo, hindi iyon maaaring maging kasinungalingan. At ang sakripisyo nito. Iyon ang pinakamalaking katotohanan sa lahat. Nagkaroon siya ng desisyon. Isang desisyon na hindi na nagmula sa takot o sa utos ng iba, kundi mula sa sarili niyang puso. Mabilis siyang kumilos. Naligo siya, nagbihis ng simpleng bestida at sapatos. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nagpaalam. Habang nagmamaneho siya patungo sa Makati, ang kanyang puso ay kumakarera. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin niya. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita si Miguel. Iparada niya ang kanyang kotse sa tapat ng nagtataasang gusali ng Ace. Ang gusaling iyon, na dati simbolo ng kasinungalingan, ngayon ay simbolo na ng sakripisyo. Papunta na sana siya sa entrance nang makita niya ito. Si Miguel. Lumalabas ito mula sa grand lobby ng gusali.
hindi na ito nakasuot ng suit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Sa kanyang kamay, wala siyang dalang briefcase. Dala-dala niya ang isang maliit na kahon lamang na naglalaman siguro ng kanyang mga personal na gamit. Ang isisi na nag-iwan ng kanyang kaharian. Mukha itong pagod, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha. Isang kapayapaan na nagmumula sa isang taong ginawa ang tama, anuman ang naging kapalit. Huminga ng malalim si Ara. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse. At tinawag niya ang pangalan na unang minahal ng kanyang puso. Miggy! Huminto si Miguel sa paglalakad. Tila nagulat sa narinig na boses. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita niya si Ara na nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Naglakad si Ara palapit sa kanya, bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Huminto siya sa harap nito. Tinitigan nila ang isa't isa, ang ingay ng syudad ay tila naglaho. Ara, di. Sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, simpleng sagot ni Ara. I'm here for you. Pero sinira ko ang tiwala mo. Nagsinungaling ako. Sabi ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. You did. At galit na galit ako. At nasaktan ako ng sobra. Yumuko si Miguel, hindi makatingin. I'm so sorry. Pero, patuloy ni Ara, at hinawakan niya ang baba nito para iangat ang mukha nito. Pinatunayan mo rin sa akin kung ano ang halaga ng pag-ibig. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hindi ko pa alam kung kaya na kitang pagkatiwalaan ulit ng buo. Pag-amin niya, ang boses ay nanginginig sa katapatan. It will take time. Marami tayong kailangang ayusin. Pero alam kong gusto kong subukan. Ang mga mata ni Miguel ay nagsimulang mamasa. Ibinaba niya ang kahon na dala niya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. Ara, kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, sabi niya, ang boses ay basag. I promise you. I will spend the rest of my life earning back your trust. Hinding-hindi na ako magsisinungaling sayo. Dahan-dahan, lumuhod si Miguel sa harap niya, sa gitna ng abalang sidewalk ng Makati. Wala akong dalang singsing, sabi niya, isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya. Iniwan ko na ang lahat. But have you my heart? And it's all yours, Ara. It has always been. Will you marry me? Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng saya. Bulong niya. Yes, Miggy. Yes. Epilogue. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay mainit, ngunit ang hangin ay sariwa. Sa isang hardin ng isang mas maliit, mas simpleng bahay, magkasamang nagdidilig ng mga halaman sina Ara at Miguel. Ang singsing sa daliri ni Ara ay simple lang, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalaga sa buong mundo. Isang pamilyar na tunog ang narinig nila. Ang truck ng Tilikas Yaman Waste Management ay dumaan sa kanilang kalsada. Ang driver ay kumaway sa kanila at kumaway pabalik si Miguel. Napangiti si Ara habang pinapanood ang truck na papalayo. Lumingon si Miguel sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Ara. Salamat sa basura, biro niya. Tumawa si Ara, isang tawang malaya at puno ng kaligayahan. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang dating basurero, ang kanyang ang kanyang Miggy. Salamat, sagot niya, sa anghel na nagligtas sa akin mula sa basura. At sa ilalim ng sikat ng araw, hinalikan nila ang isa't isa, isang bagong simula na itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na nahanap sa pinakahindi inaasahang lugar. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging kasama ninyo sa bawat pagpatak ng kanilang luha at sa bawat pintig ng kanilang puso. Habang isinusulat ko ang kwento nila, hindi lamang mga salita ang aking inilatag, kundi pati na rin ang piraso ng aking damdamin. Sabay tayong umiyak para kay Ara sa gitna ng kanyang mga pagtataksil. Sabay tayong kinilig sa mga simpleng ngiti ni Miggy.
Sabay tayong nagalit sa mga kasinungalingan at sabay ding umasa na sa huli, ang tunay na pag-ibig pa rin ang mananaig. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang mga aral na iniwan nito. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa dignidad at kabutihan ng kanyang puso. Higit sa lahat, ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa iba, at lalo na sa ating mga sarili, at ang pag-asang laging matatagpuan kahit sa gitna ng pinakamatinding sakit. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot na mananatili sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga rin sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayong lahat. Ang tunog ng marahas na pagpunit ng isang mamahaling papel ang tanging maririnig sa loob ng malawak at tahimik na silid. Nanginginig ang mga kamay ni Arabella de la Cruz habang hinahati niya sa 2, sa 4, at sa maraming maliliit na piraso ang isang imbitasyon na may gintong mga letra. Marco Valencia and Katrina Alves request the honor of your presence at their wedding. Hindi na niya tinapos basahin. Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa ibabaw ng kanyang kama na parang mga puting talulot ng isang patay na bulaklak. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng isa. Ilang buwan na ang lumipas, pero ang sakit ay naroon pa rin. Sariwang-sariwa. Pumikit siya at muling narinig ang malupit na mga salita ni Marco noong iwan siya nito. Ara, sawang-sawa na ako. You're boring. Isa kang magandang manika sa loob ng isang kristal na kahon, pero hanggang doon na lang yon. Walang buhay. I need someone real, someone with passion. Ang mga salitang iyon ang bumaon sa kanya sa kumunoy ng kalungkutan. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang magandang silid sa kanilang mansyon sa Val Verde Estates. Naging bilanggo siya ng sarili niyang sakit at kahihiyan. Ang bintana na lamang ang naging koneksyon niya sa mundo sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana, yakap-yakap ang sarili. Hinawi niya ng bahagya ang kortina. Tirik ang araw. Ang init ay tila nagpapanginig sa hangin sa labas. Ilang hardinero ang nag-aalaga ng mga halaman sa kabilang kalsada. Isang pamilyar na tunog ang umagaw sa kanyang atensyon, ang tunog ng truck ng basura. Dumating na naman sila. Ang Gilikas Yaman Waste Management. At kasama nila, dumating na naman siya. Mula sa kanyang bintana, sa loob ng ilang linggo, palihim na niyang pinagmamasdan ang isang lalaki. Isa sa mga basurero. Hindi niya alam ang pangalan nito. Para sa kanya, isa lamang itong anino na may suot na berdeng uniforme at sombrero. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, tila mas naging malinaw ang imahe nito. Nakita niya kung paano nito binuhat ang mabibigat na itim na plastic bag na parang wala lang. Pawis na pawis ang kanyang likod at ang kanyang mga braso ay kitang-kita ang ugat dahil sa bigat ng dala. Pero walang bakas ng reklamo sa kanyang mukha. Walang bakas ng pagod. Sa halip, may dignidad sa bawat kilos niya. Huminto ito saglit at nagpunas ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Itinaas nito ang sombrero para mahanginan ang buhok. Sa sandaling iyon, nasilayan ni Ara ng buo ang mukha nito. Hindi ito perpektong gwapo tulad ni Marco. Simple lang ang kanyang mukha, medyo magaspang dahil sa sikat ng araw. Ngunit may kung anong lakas at katatagan sa kanyang mga panga. At nang bigla itong umiti sa kasamahan nito, tila lumiwanag ang buong paligid. Isang ngiting totoo. Isang ngiting hindi nabibili ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaki ay tila may naramdaman. Dahan-dahan itong lumingon at tumingala, direkta sa bintana kung nasaan siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Agad siyang umatras mula sa bintana, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Sumandal siya sa pader at hinawakan ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakarera, tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala. Bakit siya nagkakaganito? Sumilik siyang muli, dahan-dahan. Nakatingala pa rin ito. At sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na para sa kanya.
Isang simpleng pagbati mula sa isang estranghero. Pagkatapos ay yumuko na ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho, itinulak ang malaking basurahan patungo sa susunod na bahay. Naiwan si Ara na nakatayo roon, nakahawak pa rin sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mga durog na piraso ng kanyang puso at ng kanyang nakaraan, ang ngiting iyon ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Isang sinag ng pag-asa. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang nakakatakot ngunit kasabay nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba at sigla. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid, tinahak ang hagdanan pababa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo nang hindi pinipilit ng kanyang ina. Dumiretso siya sa kusina, binuksan ang ref, at kumuha ng isang bote ng malamig na tubig. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero hindi na dahil sa sakit. Tinitigan niya ang bote ng tubig na namumuo dahil sa lamig. Isang simpleng bagay. Isang simpleng kabaitan. Ito ang magiging unang hakbang niya. Bukas. Bukas, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Bukas, lalabas siya ng bahay. At ibibigay niya ito sa kanya. Sir, are you sure about this? It's been weeks. Baka masyado ng delikado. Ang boses ng kanyang assistant na si David ay puno ng pag-aalala mula sa kabilang linya ng cellphone. Pinunasan ni Miguel Reyes ang pawis sa kanyang noo gamit ang braso. Sumandal siya sa gilid ng kanilang truck, sinisiguradong walang ibang nakakarinig sa kanya. Relax, David. Everything is under control. Any new developments on the De La Cruz account? Wala pa, sir. But the board is getting impatient. They want to move forward with the plan. Ang pagstay ninyo dyan, it's a big risk. This is a necessary risk, mariing sagot ni Miguel. Ang boses niya ay bumaba, nag-iba mula sa palakaibigang tono ni Miggy, patungo sa otoridad ng isang si. I need to see for myself. I need to understand how Don Ricardo operates on his home turf. This observation is crucial. Okay, sir. Just be careful. I always am, sabi ni Miguel bago ibaba ang tawag. Ibinulsa niya ang kanyang lumang cellphone, isang decoy, at bumuntong hininga. Totoo ang sinabi ni David. Delikado ang ginagawa niya. Ilang linggo na siyang nagpapanggap na basurero, isang papel na pinag-aralan niyang mabuti para lang makalapit sa teritoryo ng kanyang pinakamalaking business rival, ang De La Cruz Holdings. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit nagiging mas komplikado ang lahat. Isang dahilan na hindi niya masabi kay David. Ang babae sa bintana sa ikalawang palapag. Sa loob ng ilang linggo, napapansin na niya ito. Isang malungkot na figura na laging nakadungaw, tila isang prinsesang nakakulong sa tor. Kahapon, sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. At minisyan niya ito, isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Ang utos niya sa sarili ay mag-obserba lang, huwag makisalamuha. Pero hindi niya napigilan. May kung anong lungkot sa mga mata nito na umakit sa kanya. Hoy, Miggy! Tulala ka dyan, sigaw ng kasamahan niyang si Mang Rolly. Tapusin na natin to para makakain na tayo. Andyan na, sigaw pabalik ni Miguel, muling isinuot ang maskara ng simpleng si Miggy. Nagsimula na siyang muling magtrabaho nang mapansin niya ang pagbukas ng malaking gate ng mansyon ng mga De La Cruz. At mula roon, lumabas siya. Ang babae sa bintana. Napatigil si Miguel sa kanyang ginagawa. Suot nito ang isang simpleng puting bestida. Ang buhok nito ay nakalugay lang, hinahangin ng bahagya. Sa malapitan, mas maganda ito. Pero ang lungkot sa mga mata nito ay mas kitang-kita rin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa bawat hakbang nito. Mahigpit ang hawak nito sa isang bote ng tubig na namumuo dahil sa lamig. Para itong isang maamong usa na naligaw sa gubat. Huminto ito sa harap niya. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang damit. Yumhay, sabi nito sa mahinang boses. Halos pabulong. Ngumiti si Miguel, isang ngiting totoo at hindi pilit. Miss, magandang umaga. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. At sa sandaling iyon, nakita niya ang hiya at kaba sa mukha nito. Inabot nito ang bote ng tubig. Para sa'yo. It's hot. I mean, mainit ang panahon. Baka nauuhaw ka. Natigilan si Miguel.
Sa buong buhay niya, sana siyang makatanggap ng mga mamahaling regalo, ng mga pabor na may kapalit. Pero ang simpleng bote ng tubig na ito may kung anong tumama sa puso niya. Salamat, miss, sabi niya, tinanggap ang bote. Ang lamig niyon ay tila gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi mo na kailangang mag-abala. Hindi abala, mabilis niyang sagot. I'm Ara. Arabella. Miggy, pakilala niya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara, isang mahiyaing ngiti na nagpaliwanag sa kanyang mukha. At sa sobrang kaba, nabitawan niya ang maliit na pitaka na hawak ng kanyang kabilang kamay. Ay! Mabilis na yumuko si Miguel upang pulutin ito. Heto, Miss Ara. Salamat, sabi ni Ara, ang mukha ay namumula na sa hiya. Nagmamadali niyang kinuha ang pitaka at halos tumakbo na pabalik sa loob ng gate. Sige, aalis na ako. Naiwan si Miguel na nakatayo roon, hawak ang malamig na bote ng tubig, habang pinagmamasdan ang papalayong figura ni Ara. Napangiti siya nang hindi namamalayan. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang tingin, may napansin siyang isang bagay na naiwan sa lupa kung saan nahulog ang pitaka. Isang maliit na larawan. Pinulot niya ito. Isang family picture. Isang magandang babae at isang matikas na lalaki, sina Senora Elena at Don Ricardo de la Cruz. At sa gitna nila, nakangiti ang isang mas batang bersyon ni Ara. Naramdaman ni Miguel ang paglamig ng kanyang buong katawan, mas malamig pa sa bote ng tubig na hawak niya. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop pababa. Ang babae sa bintana. Ang malungkot na anghel na nagbigay sa kanya ng tubig. Si Ara. Si Arabella. Ang kaisa-isang anak na babae ng kanyang kalaban. Ang susi sa kanyang misyon. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Tinitigan niya ang larawan pagkatapos ay ang nagsarang gate. Hindi maaari. Pabulong niyang sinabi sa sarili, ang bawat salita ay puno ng pagkabigla at isang damdaming hindi niya pa kayang pangalanan. Hindi maaari. Siya pala si Arabella de la Cruz. Isang linggo na ang lumipas mula nang ibigay ni Ara ang bote ng tubig kay Miggy. At sa loob ng isang linggong iyon, tila nagbago ang ikot ng kanyang mundo. Ang bintana niya ay hindi na isang simbolo ng kanyang pagkakakulong, ito ay naging isang bintana ng pag-asa. Araw-araw, sa parehong oras, hinihintay niya ang tunog ng truck ng basura. At araw-araw, hindi siya binibigo ni Miggy. Noong una, simpleng ngitian lang. Isang tango. Isang kaway. Pagkatapos, sinubukan niyang mag-iwan ulit ng malamig na tubig sa may gate. Kinuha ito ni Miggy at nag-iwan ng isang maliit na bulaklak ng santan na napulot nito sa daan. Itinago iyon ni Ara sa loob ng isang libro. Nang sumunod na araw, naglakas loob siyang lumabas muli, dala-dala ang isang supot ng pandesal. Nagkausap sila ng mas matagal. Nalaman niyang taga-probinsya ito at nakikipagsapalaran sa Maynila. Nalaman niyang pangarap nitong magkaroon ng sariling maliit na lupaing masasaka. Mga simpleng bagay. Mga simpleng pangarap. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nawawala ang Ara na laging malungkot. Napapalitan siya ng isang Ara na marunong ng tumawa, na ang mga mata ay may kislap. Hindi niya namamalayan na ang 5 minutong pag-uusap nila sa may gate araw-araw ang naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng kanyang ina. Arabella, Hija, sabi ni Senora Elena isang gabi habang sila ay naghahapunan. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos laban sa mga mamahaling plato ang tanging maririnig sa malawak na dining hall. You seem different lately. Palagi kang nakangiti. Napatingin si Ara mula sa kanyang pagkain. Wala po yon, Mama. Anong wala, sabat ng kanyang ama, si Don Ricardo, habang pinuputol ang kanyang steak. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa plato. Napapansin ko ring palagi kang nasa labas. Dati, kailangan ka pa naming kalagkarin para lumabas ng kwarto mo. Anong nangyari? Naramdaman ni Ara ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ang kaba sa tuwing siya ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng kanyang mga magulang. Wala po, Papa. I'm just trying to get some fresh air. Huminto sa pagputol ng stick si Don Ricardo. Itinabi nito ang kutsilyo at tinidor at tinitigan siya ng diretsyo. Ang mga mata nito ay kasing talas ng isang agila. Don't lie to me, Arabella.
Ang driver na mismo ang nagsabi sa akin. May kinakausap kang lalaki sa labas. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Sino siya? Tanong ng kanyang ina, ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Anak ba ng mga business partner ng papa mo? Is he from a good family? Hindi nakasagot si Ara. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Sumagot ka, Arabella, utos ni Don Ricardo, ang boses ay matigas at walang pasensya. Huminga ng malalim si Ara. Naalala niya ang ngiti ni Miggy. Ang ngiting iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. He's a friend, Papa. Anong pangalan niya? Miggy. Miggy. Inulit ni Senora Elena ang pangalan. Anong apelyido? Saan nakatira? Anong kumpanya ng pamilya niya? Napayuko si Ara. Hindi ko po alam ang apelyido niya. At wala po siyang kumpanya. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Si Don Ricardo ay sumandal sa kanyang upuan, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin na wala siyang kumpanya? Tanong ng ama, ang boses ay mapanganib na kalmado. Ano ang trabaho niya? Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Pero sa isang iglap ang takot ay napalitan ng inis. Bakit kailangang sukatin ang isang tao base sa trabaho o apelyido nito? He's a garbage collector, diretsong sagot ni Ara, itinaas ang kanyang baba. Ano, halos mapasigaw si Senora Elena. Napatakip ito sa bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pandidiri. Isang-isang basurero. Arabella, nababaliw ka na ba? Anong sasabihin ng mga amiga ko? His daughter, dating a basurero. Pero mas nakakatakot ang reaksyon ng kanyang ama. Hindi ito sumigaw. Ngunit ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Ipinapahiya mo ang pangalan ng pamilya, Arabella, sabi nito sa mababa ngunit nanunuot na boses. Pagkatapos ng ginawa sa'yo ni Marco, sa isang basurero ka naman babagsak. Have you lost all your self-respect? He's a good person, Papa, giit ni Ara, ang boses ay nanginginig na sa pinipigilang emosyon. He's more of a man than Marco ever was. Silence, dagok ni Don Ricardo sa lamesa na nagpatalon sa mga kubyertos. I forbid you to see him again. Naiintindihan mo. Simula bukas, hindi ka nalalabas ng bahay na ito nang walang pahintulot ko. I've already arranged a blind date for you with the son of A's new partner from Singapore. Someone worthy of our name. That's final. Tumayo si Ara, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Tinitigan niya ang kanyang ama ng diretso sa mata. No, sabi niya, ang boses ay matatag. You can't do that to me. You can't control my life. Pagkasabi noon, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdan paakyat sa kanyang silid. Iniwan ang kanyang mga magulang na natigilan sa kanilang kinaupuan. Ikinandado niya ang pinto at sumandal doon, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nanginginig siya sa galit at sa tapang na hindi niya alam na mayroon pala siya. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Miggy sa kanyang contacts. Hindi siya papayag na kunin sa kanya ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Hello? Ara, sagot ng pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Ara. Miggy, pwede ka ba bukas? Naman. Bakit? Gusto sana kitang ayain magkape. Sa labas. Tayong dalawa lang. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. Talaga? Sige ba? It would be in my honor. Napangiti si Ara sa gitna ng kanyang mga nagbabadyang luha. Okay. Text kita kung saan. Salamat, Miggy. Walang anuman, Ara. Mag-iingat ka. Pagkababa niya ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama. Isang pakiramdam ng tagumpay at takot ang naghahalo sa kanyang dibdib. Ngunit nangingibabaw ang determinasyon. Samantala, sa ibaba, narinig ni Don Ricardo ang pag-uusap.
Tumayo siya, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan ang kanyang driver. Mario, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sundin niyo si Arabella bukas. Alamin niyo kung sino ang basurerong iyan. At kung kinakailangan, takutin niyo para layuan niya ang anak ko. Nakatitig si Miguel sa kanyang luma at gasgas na cellphone, binabasa muli ang text message mula kay Ara. Kita tayo sa kapihan sa kanto, bukas, 1-0 Dan. It's a small coffee shop near the old school. See you. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay isang mabigat na kirot sa kanyang dibdib. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Siya, si Miguel Reyes, ang ihihi ng ay makikipag-date sa anak ng kanyang mortal na kaaway habang nagpapanggap na isang hamak na basurero. Ang bawat ngiti, bawat salita, bawat sandali ay bahagi ng isang mapanlinlang na plano. Pero ang tawag ni Ara kanina, ang panginginig sa boses nito na puno ng tapang at pag-aalinlangan, iyon ay totoo. At ang pakiramdam ng tuwa sa puso niya nang marinig iyon totoo rin. Napailing siya. Ano ba itong pinasok mo, Miguel? Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang kanyang apartment, isang simpleng unit na inupahan niya para sa misyong ito, ay salungat sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Dito, wala siyang mga katulong, walang chef. Siya lang at ang dalawang pagkatao niya. Binuksan niya ang kanyang closet. Sa isang panig, nakahanay ang kanyang mga mamahaling Italian sweets, mga branded na polo, at sapatos na katumbas ng isang taon na sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ngunit hindi iyon ang tiningnan niya. Sa kabilang panig, naroon ang mga damit ni Miggy. Mga simpleng t-shirt, kupas na maong, at isang pares ng luma pero malinis na rubber shoes. Ito ang kanyang costume. Ang kanyang balat kayo. Maingat siyang pumili ng isang malinis na itim na t-shirt at isang maong na hindi mukhang sobrang luma. Naligo siya at nag-ahit, at sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sarili. Ang lalaking nasa salamin ay hindi ang CEO na kinatatakutan sa boardroom. Ito si Miggy. Isang simpleng lalaki na may simpleng pangarap na makikipagkita sa isang babaeng unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo. Sana lang totoo ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Dumating siya sa ikapihan sa kanto nang mas maaga. Maliit lang ang lugar, tahimik at malayo sa mga sosyal na lugar na madalas puntahan ng mga De La Cruz. Isang perpektong lugar para magtago. Umorder siya ng 2 kape at naupo sa isang mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ang pinto. Eksaktong 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Ara. Napigil ni Miguel ang kanyang hininga. Nakasuot ito ng isang dilaw na bestida na lalong nagpalitaw sa ganda ng kanyang balat. Ang buhok niya ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Walang bakas ng alahas, walang mamahaling bag sa itsura niya, para siyang isang ordinaryong kolehiyala. Ngunit ang aura niya ay hindi maitatago. Nilibot ni Ara ang kanyang paningin hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Isang nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita siya. Tumayo si Miguel para salubungin siya. Ara! Buti nakarating ka. Siyempre, sabi niya, naupo sa tapat niya. Salamat sa pagpunta. Ako dapat ang magpasalamat. Unang beses kong makapasok sa ganito kagandang lugar. Isang kasinungalingan. Pero kailangan. Nakita niya ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Ara. Huwag kang magbiro. Simple lang to. Nagsimula ang kanilang kwentuhan. Sa una, pareho silang alanganin. Ngunit unti-unti, habang humihigop sila ng kape, nawala ang pader sa pagitan nila. Ikinuwento ni Ara ang kanyang pagkahilig sa pagpipinta, isang bagay na matagal na niyang itinigil dahil iyon daw ay hindi praktikal, ayon sa kanyang ama. Nakita ni Miguel ang kislap sa mga mata nito habang inilalarawan nito ang mga kulay at mga imahe sa kanyang isip. Ikinuwento naman ni Miguel ang kanyang ipangarap na magkaroon ng sariling sakahan sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Isang pangarap na sa kaibuturan ng kanyang puso ay totoo, ngunit natabunan na ng bigat ng kanyang responsibilidad bilang isang Reyes. Talaga, sabi ni Ara, ang mga mata ay puno ng interes. Gusto ko yan. Tahimik. Simple. Simpleng buhay lang, sagot ni Miguel, at sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang salita. Sa gitna ng kanilang tawanan,
isang malakas na tawa ang kumawala kay Ara. Isang tawang malutong, totoo at walang halong lungkot. Natigilan si Miguel. Tinitigan niya ito, tila ba ngayon lang niya ito nakita. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CE na si Miguel Reyes at hindi rin siya si Miggy na basurero. Siya ay isang lalaki lamang na nabighani sa tawa ng isang babae. Ngunit ang mahikang iyon ay biglang naputol. Sa kanyang peripheral vision, sa salamin ng bintana ng coffee shop, isang itim na kotse ang huminto sa kabilang kalsada. Isang pamilyar na kotse. Isang itim na sedan na may plakang alam na alam niya. Ang kotse ng mga De La Cruz. Agad na nagbago ang kanyang disposisyon. Ang init ng kilig sa kanyang dibdib ay napalitan ng lamig ng panganib. Nagmamasid sila. Ang mga tauhan ni Don Ricardo. Miggy, ayos ka lang, tanong ni Ara, napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Mabilis nang humiti si Miguel, pilit na ibinalik ang pagiging si Miggy. Naman, may naalala lang ako. Kailangan ko na palang umalis. May night shift pa kasi ako mamaya. Kailangan kong magpahinga. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Ara, ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-unawa. Ah, ganoon ba? Okay lang. Naiintindihan ko. Pero nag-enjoy ako, Ara. Sobra, sabi niya, ang mga salita ay puno ng katotohanan. Sana maulit. Sana nga, sabi nito, isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Tumayo na sila. Hinatid niya si Ara sa kanyang kotse. Bago ito pumasok, lumingon ito sa kanya. Salamat ulit, Miggy. You made my day. You made mine, too, sagot niya, at gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa kasinungalingang bumabalot sa bawat katotohanang sinasabi niya. Pinanood niya ang pag-alis ng kotse ni Ara. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kanyang sariling sasakyan, isang luma at segundamanong kotse na bahagi rin ng kanyang pagpapanggap. Nang paandarin niya ito, tiningnan niya ang kanyang rearview mirror. Ang itim na sedan ay sumusunod na ngayon sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit pagkaliko niya sa isang mas tahimik na kalye, bigla siyang hinarang ng itim na kotse. Napapreno si Miguel ng biglaan. Bumukas ang mga pinto ng sedan at dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim ang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Kinabisan niya ang kanilang mga itsura. Ang mga guardia ni Don Ricardo. Naglakad sila papalapit sa kanyang kotse. Hindi sila nagsalita. Huminto ang isa sa kanila sa tapat ng bintana sa driver's side. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang mukha ay isang blankong pader ng pagbabanta. At pagkatapos, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamao. Hie! 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 Ang tatlong malakas at mariing katok sa kanyang bintana ay umalinggaw sa loob ng tahimik na kotse, isang malinaw na mensahe ng panganib na nagbabadya. Para siyang lumulutang sa alapaap. Iyon ang nararamdaman ni Arabella habang nakahiga siya sa kanyang kama, yakap-yakap ang isang unan. Paulit-ulit niyang binabasa ang huling text message ni Miggy sa kanya pagkatapos ng kanilang date kahapon. Miggy, ingat ka sa pag-uwi, Ara. Salamat sa araw na to, pinakamasayang araw ko to sa buong taon. Napangiti si Ara. Sinsave niya ang contact number ni Miggy sa kanyang cellphone. Anong pangalan ang ilalagay niya? Miggy. Simple lang. Ngunit parang may kulang. Napangiti siya ng may pilyang ideya. Tinype niya, Miggy Basurero. Isang ngiti ng paglalambing. Isang maliit na sikreto sa pagitan nila. Para sa kanya, ang salitang i-basurero ay hindi na isang deskripsyon ng trabaho. Ito ay naging isang simbolo ng dignidad, ngiti, at ng isang bagong pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Miggy pagkatapos nilang maghiwalay kahapon. Ang alam lang niya, sa mga sandaling magkasama sila, naramdaman niyang buhay siya. Totoo siya. Hindi siya ang manika sa loob ng isang kristal na kahon. Ang tawa niya kahapon sa coffee shop kailan siya huling tumawa ng ganoon. Hindi na niya matandaan. Arabella. Hisa, bumaba ka saglit. Ang sigaw ng kanyang ina mula sa ibaba ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tono nito ay masaya, isang tonong matagal na niyang hindi naririnig.
Napakunot ang noo ni Ara. Ano kayang nakapagpasaya sa kanyang ina? Dahan-dahan siyang bumangon. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin, sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, ayaw niyang mawalay sa munting koneksyon niya kay Miggy. Habang bumababa siya sa engranding hagdanan, iniisip niya kung ano ang dahilan. Baka pumayag na ang kanyang ama sa isang bagay na gusto ni Mama? O baka may magandang balita tungkol sa negosyo. Pagdating niya sa foyer, nakita niya ang kanyang inang si Senora Elena na nakangiti ng pagkalapad-lapad. At sa tabi nito, nakita niya ang dahilan. Napatigil si Ara sa huling baitang ng hagdan. Nakatayo roon si Marco Valencia. Ang kanyang dating kasintahan. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Nakatayo ito roon na parang isang prinsipe mula sa isang fairy tale. Suot nito ang isang mamahaling suit, ang buhok ay perpektong inayos, at sa mga kamay nito ay isang napakalaking baukwet ng mga puting lila, ang kanyang paboritong bulaklak. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng pagsisisi, isang ekspresyon na alam ni Ara ay pinag-aralan nito ng mabuti sa salamin. Marco, Hijo. I'm so glad you came to your senses, masayang sabi ni Senora Elena, hinahaplos ang braso ni Marco na para bang ito ang anak na nawawala. Agad na nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang lahat ng init at saya na dala ng alaala ni Miggy ay biglang naglaho, napalitan ng yelo. Lumapit si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pilit na emosyon. Ara mahal. Alam kong nagkamali ako. I've been a fool. Every day without you has been torture. Please can you give me another chance? Anak, pakinggan mo siya, sabat ng kanyang ina. Everyone deserves a second chance. Tinitigan ni Ara si Marco mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang kanyang mukha. Naalala niya ang huling sinabi nito sa kanya. You're boring. It's doll in crystal box. Save your breath, Marco, malamig niyang sagot. There's nothing to talk about. Ara, please di. Ang huli nating pag-uusap, sinabi mo na boring ako, patuloy ni Ara, ang bawat salita ay may diin. Ano nang nangyari? Hindi ba nag-workout ang real at passionate na buhay na hinahanap mo? Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsagot mula sa dating mahiyain at tahimik na si Ara. Hindi ka na dapat bumalik dito, sabi ni Ara, at tumalikod na siya, handa nang bumalik sa kanyang silid. Ayaw na niyang makita pa ang pagmumukha nito. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Isisisik. Isang bagong text message. Dahil sa ugali, automatiko siyang napatingin sa screen. Ang screen ay umilaw at malinaw na nabasa ang pangalan ng nagpadala. Miggy Basurero. Kumain ka na? Huwag kang magpapagutom. Hindi ito napansin ni Ara. Para sa kanya, isa lang itong simpleng mensahe. Ngunit si Marco, na nakatayo sa likuran niya, ay hindi nakaligtas sa pagkakataong iyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Nakita niya ang pangalan sa screen. Miggy. At pagkatapos, nabasa niya ang kasunod na salita. Basurero. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting mapanlait at puno ng pang-uyam. Isang basurero. Iyon ba ang ipinalit sa kanya? Hindi siya makapaniwala sa swerte niya. Ito na ang pinakamagandang balitang narinig niya. Mabilis na ibinulsa ni Ara ang kanyang cellphone, hindi na malayan ang reaksyon ni Marco. Puno ng inis, nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdan. Mama, kung wala na kayong ibang sasabihin, aakyat na ako. Naiwan si Marco sa ibaba, kasama ang dismayadong si Senora Elena. Naku, pasensya ka na, Marco, sabi ni Senora Elena. She's just hurt. Bigyan mo lang ng panahon, babalik din ang dating Ara. Ngumiti si Marco, ang ngiti niya ngayon ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang masamang plano ang nabubuo na sa kanyang isip. Hinarap niya ang ina ni Ara, ang kanyang boses ay malambing at puno ng kunwaring pag-aalala. Senora, huwag po kayong mag-alala, sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng nakatagong kahulugan. Naiintindihan ko po. Ako na po ang bahalang mag-imbestiga kung sino itong T. Huminto siya saglit na para bang nag-iisip. Miggy na umaaligid sa ating prinsesa.
Nakatayo si Marco Valencia sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina, tanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang kanyang opisina, na matatagpuan sa pinakatuktok ng isa sa mga pinakamataas na gusali sa Makati, ay isang testamento ng kanyang ambisyon. Mamahaling leather na upuan. Isang malawak na mahogany desk. Lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Napangisi si Marco. Isang basurero. Ito ang ipinalit sa kanya ng isang De La Cruz. Nakakainsulto. Nakakatawa. Sa loob ng ilang araw, ginamit niya ang kanyang pera at koneksyon para kumuha ng isang pribadong investigador. Ang utos niya, alamin ang lahat tungkol sa lalaking nagngangalang Imigi na umaaligid kay Ara. Kaninang umaga lang dumating ang resulta. Isang brown na envelope ang iniwan sa kanyang mesa. Bumalik siya sa kanyang desk at naupo. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga litrato sa loob. Inilatag niya ang mga ito sa makintab na ibabaw ng kanyang mesa na para bang mga baraha sa isang laro na sigurado na siyang panalo. Ang mga litrato ay malinaw. Isang lalaking nakasuot ng berdeng uniforme, nagbubuhat ng mga sako ng basura, nagtutulak ng mga garbage can. Ang mukha nito ay pawisan at marumi. Ang kanyang mga damit ay simple. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng kahirapan. Ito, bulong ni Marco sa sarili, puno ng paghamak. Ito ang kalaban ko. Halos matawa siya sa ideya. Itinapon niya ang mga litrato na para bang basura rin. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Huminto ang kanyang paningin sa isang partikular na litrato. Kinuha niya itong muli. Isang close-up ng luma at kinakalawang na kotse na ginagamit daw ng lalaki kapag hindi ito nakaduty. Mukha itong bibilhin sa junk shop. Pero ang plaka malinis. Bago. At pamilyar ang kombinasyon ng mga letra at numero. Tila plaka ng isang bagong sasakyan na inilipat lamang. Napakunot ang noo ni Marco. Bilang isang taong bihasa sa mundo ng negosyo at mga mamahaling bagay, alam niyang may mali. May hindi tugma. Ang isang basurero ay hindi magkakaroon ng ganoong klaseng plaka. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang investigador. "It's Marco," sabi niya pagkasagot sa kabilang linya, ang boses ay walang pasensya. "The car. The old sedan. I want you to run check on the license plate. Now." "But sir, it's just an old junk card." "Don't care how it looks," putol ni Marco, ang boses ay may diin. "Just do it. I'm paying you good money to follow the instructions, not to question them. Call me back as soon as you have the information." Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Sumandal siya sa kanyang upuan, tinititigan ang litrato. Ano nang meron sa plakang ito? Baka nakaw. Baka may tinatagong maliit na krimen ang basurerong ito. Mas maganda. Mas madali niyang masisira ito sa paningin ni Ara at ng mga De La Cruz. 10 minuto siyang naghintay, nagtap ng kanyang mamahaling ballpen sa mesa. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang cellphone. Ang investigador. "What did you find?" tanong niya agad. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses ng lalaki sa kabilang linya. Sir, are you sitting down?" "Just spit it out," inis na sabi ni Marco. Huminga ng malalim ang investigador bago magsalita. "Sir, ang sasakyan ay nakarehistro sa ilalim ng Reyes Group of Companies." Katahimikan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Reyes Group of Companies. Arichi. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isip na parang isang kulog. Ang pinakamalaking kalaban ng De La Cruz Holdings sa industriya. Ang kumpanyang matagal nang sinusubukang talunin ni Don Ricardo. Ang kumpanya ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Pilipinas. Nanigas si Marco sa kanyang upuan. Ang paghamak at pagmamataas sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakakabinging pagkabigla. Dahan-dahan, ang pagkabigla ay naging isang malamig at kalkuladong realisasyon. Isang basurero na may sasakyang nakarehistro sa 8th, na umaaligid sa kaisa-isang anak ni Don Ricardo de la Cruz. Hindi ito nagkataon lang. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco.
Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ibinaba niya ang cellphone at muling tiningnan ang mga litrato sa kanyang mesa. Ngayon, ang mga ito ay hindi nakatawa-tawa. Ang mga ito ay naging mga piraso ng isang malaki at mapanganib na laro. At siya, si Marco Valencia, ang nakakaalam ng sikreto. Reyes T. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanliliit habang nag-iisip. Bakit pamilyar ang pangalang yan? Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamanting isinaboy sa isang itim na tela, ngunit para kay Miguel, iisa lang ang bituing nagniningning sa kanyang isipan, si Ara. Nakatayo siya sa loob ng kanyang totoong opisina. Ang opisina ng CC ng Reyes Group of Companies. Malawak. Malamig. Napapaligiran ng salamin. Dito, siya si Miguel Reyes, ang kinatatakutang henyo sa negosyo. Ngunit ngayong gabi, ang pakiramdam niya ay siya si Miggy, isang simpleng lalaki na nalulunod sa kasinungalingan. Tinalikuran niya ang tanawin at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang imahe na nakikita niya ay nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay ang pagod ng isang basurero. Hindi na niya kaya. Ang bawat ngiti ni Ara, ang bawat tawa, ang bawat sandali ng tiwala na ibinibigay nito sa kanya ay parang isang suntok sa kanyang konsensya. Nagsimula ito bilang isang kalkuladong misyon, isang paraan para pag-aralan ang kalaban. Ngayon, ang misyon ay naging isang pagpapahirap. Dahil nahuhulog na siya. Nahuhulog na siya sa anak ng taong gusto niyang pabagsakin. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang totoong cellphone niya, hindi ang decoy, at tinawagan ang kanyang ama. Miguel. What is it? It's late, sagot ng magaspang na boses ni Don Antonio Reyes. Papa, I'm calling off the takeover. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawang walang bahid ng saya. Nababaliw ka na ba? We are this close. Everything is in place. Mali ito, Papa, mariing sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. The way we're doing it, it's wrong. It's deceitful. Deceitful. This is business, Miguel. Hindi ito laro ng mga bata sa parke. Do not let your emotions cloud your judgment. Huwag mong hayaang isang babae ang sumira sa mga plano natin at sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya Reyes. Natigilan si Miguel. Alam ng kanyang ama. Papa ni. Yes, I know you've been seeing her, sigaw ni Don Antonio. Do you think I'm a fool? I have my own people watching you. Akala ko ba gagamitin mo siya bilang susi? Looks like you're the one being unlocked. Nagtiim ang bagang ni Miguel. Hindi na ito tungkol sa negosyo. This is about the person. And it will not destroy her family using lies. Then you are weak. Isang kahihiyan sa pangalan ng mga Reyes. Kung ang pagiging makatao ay kahinaan, kung gayon, mahina ako, sagot ni Miguel bago patayin ang tawag. Hinagis niya ang cellphone sa kanyang leather sofa. Ang kanyang puso ay kumakarera. Wala na siyang pakialam sa negosyo. Wala na siyang pakialam sa digmaan ng mga Reyes at De La Cruz. Isa lang ang nasa isip niya. Si Ara. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Hindi lahat. Hindi pa ngayon. Pero kailangan niyang magsimula. Kailangan niyang sabihin na hindi siya isang basurero. Na nagsinungaling siya. Handa siyang harapin ang galit nito, basta't magiging tapat na siya. Mabilis siyang kumilos. Nagpalit siya ng damit, isinuot ang uniforme ni Miggy, isang t-shirt at maong. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang kotse at nagmamadaling umalis ng gusali, iniwan ang kanyang pagiging sihi sa tuktok ng tore. Habang nagmamaneho siya patungong Valverde, paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isip ang sasabihin. Ara, may kailangan akong aminin. Nagsinungaling ako. Patawarin mo sana ako. Pagdating niya sa tapat ng mansyon ng mga De La Cruz, ipinarada niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Bababa na sana siya nang may makita siyang kilusan sa may gate. 2 tao. Isang babae at isang lalaki. Si Ara. At si Marco Valencia. Napatigil si Miguel, ang kamay ay nasa door handle. Ano ang ginagawa ni Marco dito?
Mula sa dilim, pinanood niya sila. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang body language. Si Marco ay masugid na nagsasalita, habang si Ara naman ay umiiwas ng tingin, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib na parang maiharang. Pagkatapos, 1 kilos ang nagpayelo sa dugo ni Miguel. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara. Nakita ni Miguel kung paano sinubukan ni Ara na bawiin ang kamay nito, ngunit hinigpitan ni Marco ang hawak. Parang isang mabagal na pelikula, pinanood ni Miguel ang eksena, at isang damdaming hindi pa niya naramdaman noon ang umakyat mula sa kanyang sikmura, patungo sa kanyang lalamunan, isang mainit, mapait, at mapanganib na damdamin. Selos. Puro at walang halong selos. Ang lahat ng kanyang plano na magtapat ay biglang naglaho. Ang tanging gusto niya ay bumaba ng kotse, lumapit doon, at suntukin ang pagmumukha ni Marco Valencia. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano ang karapatan niya? Siya si Miggy, ang basurero. Si Marco, sa kabila ng lahat, ay bahagi pa rin ng mundo ni Ara. Nakatitig lang siya, ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumilitaw. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Marco na may nanonood. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata ay sinisiyasat ang kadiliman. At pagkatapos, direkta itong tumingin sa direksyon ng kotse ni Miguel. Hindi siya sigurado kung nakita siya ni Marco. Ngunit ang sumunod na ginawa nito ay malinaw na isang palabas. Isang palabas para sa isang audience. Ngumiti si Marco, isang iting mapang-asar. At pagkatapos ay sinadya niyang lakasan ang kanyang boses, sapat lang para marinig sa katahimikan ng gabi. Ang mga salita ay tila lumipad sa hangin at tumama kay Miguel na parang mga bala. Ara, mahal, sabi ni Marco, ang tono ay puno ng pilit na paglalambing. Alam nating pareho na hindi ka para sa isang basurero. Ang isang De La Cruz ay para sa isang tulad ko, hindi sa basura. Sinubukan ni Ara na bawiin muli ang kanyang kamay, ang mukha ay puno na ng inis. Marco, bitawan mo ako. Stop it. Bumalik ka na sa akin, patuloy ni Marco, hindi pinapansin ang pagtutol ni Ara. This is where you belong. Not with some nobody. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Miguel. Basurero. Basura. Nobody. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Nakita niya si Ara na sa wakas ay nakabawi ng kamay at mabilis na tumalikod, nagmamadaling pumasok sa loob ng gate. Naiwan si Marco na nakangiti, tila nagtagumpay sa kanyang layunin. Napayuko si Miguel, sumandal sa kanyang upuan. Ang galit at selos ay biglang napalitan ng isang mapait na realisasyon. Paano niya sasabihin ang totoo ngayon? Paano kung isipin ni Ara na ang dahilan lang kung bakit siya magtatapat ay dahil nakita niya si Marco? Na ginagawa niya lang ito para makipagkumpetensya. Ang kanyang pagtatapat ay magmumukhang isang desperadong hakbang, hindi 1 kilos ng katapatan. Nawala ang kanyang tapang. Ang isifi na kumalaban sa sariling ama ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang naging si Miggy ulit, isang duwag na nagtatago sa dilim. Hinampas niya ang manibela sa sobrang frustrasyon. Ang kanyang perpektong pagkakataon ay nasira. Nasira ng lalaking kinamumuhian niya. Tinitigan niya ang saradong gate ng mansyon. Hindi pa ito ang tamang panahon. Baka hindi na dumating ang tamang panahon. Pinaandar niya ang makina ng kanyang kotse at tahimik na umalis, dala-dala ang bigat ng kanyang sikreto at ang laso ng pagdududa na ngayon ay nagsisimula ng pumatay sa kanyang pag-asa. Para kay Marco Valencia, ang mundo ay isang chessboard. At sa wakas, hawak na niya ang king ng kalaban. Nakangisi siyang nakaupo sa kanyang leather na upuan, ang mga paa ay nakapatong sa kanyang mamahaling mesa. Sa kanyang computer screen, nakabukas ang isang article tungkol sa Rising Stars of Philippine Business. At sa gitna ng article, naroon ang isang litrato. Isang lalaking nakasuot ng isang formal na suit, nakangiti ng may kumpiyansa sa isang business forum. Ang pangalan sa ilalim ng litrato, Miguel Reyes, C. Reyes Group of Companies. Miguel Reyes D. Binasa ni Marco ng malakas, nilalasap ang bawat salita. Ang ichi ba ay para sa artista? Dahil napakagaling mong umarte. Tumawa siya ng malakas, ang tawa ay umalingaw sa kanyang malawak na opisina. Ang pagiging henyo niya ay nag-umapaw. Siya ang unang nakatuklas.
Siya ang nakakita sa siwang ng perpektong balat kayo. Ang gabi kung kailan nakita niya ang kotse ni Miguel na nakatago sa dilim, pinapanood sila ni Ara, iyon ang nagkumpirma ng lahat. Hindi iyon kilos ng isang simpleng basurero. Iyon ay kilos ng isang taong may itinatago. Isang taong nagsiselos. Ang unang plano niya ay simple, tumakbo kay Don Ricardo at isumbong ang lahat. Ipakita ang ebidensya. Maging bayani sa paningin ng mga De La Cruz. Ngunit habang iniisip niya ito, isang mas masarap na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit ko ibibigay ang lahat ng alas ko ng ganoon kabilis? Isip niya. Where's the fun in that? Ang makita lang na bumagsak si Miguel Reyes ay hindi sapat. Gusto niyang makita itong magdusa. Gusto niyang makita ang makapangyarihang sihi na lumuhod at magmakaawa. At higit sa lahat, gusto niyang kumita mula dito. Isang plano na may dalawang tama. Una, sisirain niya ang relasyon ni Miguel at Ara mula sa loob. Gagamitin niya ang sikreto para paghiwalayin sila. Pangalawa, kikikilan niya ng pera ang makapangyarihang si Amy Reyes. Pera na magagamit niya para palakasin ang sarili niyang negosyo. Ito ay isang obra maestra ng isang plano. Tumayo siya at lumapit sa isang printer. Kinuha niya ang mga litratong iniprint niya. Isang litrato ni Miguel Reyes na tumatanggap ng award. Isang litrato niya na kasama ang kanyang amang si Don Antonio Reyes. At isang litrato ng balita tungkol sa agresibong mga plano ng ihis na palawakin ang kanilang impluensya. Isang malinaw na pahiwatig sa planong hostile takeover sa De La Cruz Holdings. Inilagay niya ang mga litratong ito sa loob ng isang malaking brown envelope. Pagkatapos, kumuha siya ng isang papel at nagsulat gamit ang isang makapal na itim na marker, binabago ang kanyang sulat kamay. Alam namin kung sino give. Alam namin din ginagawa din. Layuan si Arabella. Simple. Direkta. Nakakatakot. Isinara niya ang envelope at tinawagan ang kanyang sekretarya. Magpadala ka ng courier. Ipahatid mo to sa address na ite-text ko sa'yo. Siguraduhin mong walang pangalan ng nagpadala. Anonymous. Rush delivery. Ibinigay niya ang address ng inuupahang apartment ni Miggy, isang impormasyon na nakuha rin ng kanyang investigador. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang upuan, isang ngiti ng pananabik ang nasa kanyang mga labi. Ang pain. Ang mites Naitapon na niya ito sa tubig. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin na kumagat ang isda. Makalipas ang ilang oras, isang tawag mula sa investigador ang natanggap niya. Sir, the package has been delivered and received via the target. Good, sabi ni Marco. Keep watching. Ibinaba niya ang tawag. Ini-imagine niya ang itsura ni Miguel Reyes ngayon. Ang gulat. Ang takot. Ang pagkalito. At ngayon, para sa pangalawang bahagi ng plano. Ang paghila sa pamingwit. Kinuha niya ang isang burner phone, isang cellphone na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Pinindot niya ang isang numero na alam niyang numero ng decoy phone ni Miguel. Pinindot niya ang isang app na magpapabago sa kanyang boses. At tumawag siya. Sa kabilang opisina, sa tuktok ng Ehif Building, nakita ni Marco sa kanyang isipan si Miguel Reyes na tinitingnan ang mga litrato, ang mukha ay namumutla. At biglang tumunog ang luma nitong cellphone. Nagring ito ng isang beses. 2 beses. Sinagot ito. Hello. Ngumisi si Marco. Binago ng app ang kanyang boses, ginawa itong mas malalim at walang emosyon. Ehif Reyes, simula niya, binibigkas ang pangalan ng may diin. O dapat ko bang sabihin? Miggy. Narinig niya ang biglaang pagtigil ng paghinga sa kabilang linya. Tagumpay. Nagpatuloy si Marco, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Mag-usap tayo kung ayaw mong malaman ni Arabella na ang minamahal niyang basurero ay ang taong sisira sa pamilya niya. Ang mansyon ng mga De La Cruz ay nagliliwanag. Ang hardin ay ginawang isang paraiso ng mga ilaw, mga bulaklak, at musikang tumutugtog mula sa isang string quartet. Ika-30 anibersaryo ng kasal ni Don Ricardo at Senora Elena, at ang lahat ng may pangalan sa lipunan ay naroroon. Ngunit para kay Ara, isa lang ang taong mahalaga sa gabing iyon.
Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng tsampag na hindi niya iniinom. Ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap si Miggy. Inimbitahan niya ito bilang kaibigan, isang matapang na hakbang na nagpagalit lalo sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya nagpatinag. At pagkatapos nakita niya ito. Pumasok si Miggy sa hardin. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit tulad ng ibang mga bisita. Nakasuot lang ito ng isang simpleng long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko at isang malinis na itim na slacks. Simple lang. Ngunit sa paningin ni Ara, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong hardin. May dignidad sa kanyang tindig na hindi kayang bilhin ng pera. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng hardin at isang ngiti ang otomatikong sumilay sa kanilang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Akala ko hindi ka darating, bulong niya. Hindi kita pwedeng i-disappoint, sagot ni Miggy, ang mga mata ay nagniningning. Pero, Ara, hindi ako bagay dito. Hinawakan ni Ara ang kamay nito. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Bagay ka kung nasaan ako, sabi niya, at hinila ito palayo sa maraming tao, patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng hardin, malapit sa isang fountain. Doon, sa ilalim ng mga bituin, tila nawala ang lahat ng tao. Sila lang dalawa. You look beautiful, sabi ni Miggy, ang boses ay halos pabulong. Parang isang anghel. Ikaw ang anghel ko, sagot ni Ara, ang puso niya ay puno ng pagmamahal. You saved me. Akmang hahalikan na sana ni Miggy si Ara ng isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Arabella. Napalingon sila. Nakatayo roon si Don Ricardo, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa likuran nito, nakangisi si Marco. Tiningnan ni Don Ricardo si Miggy mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. So, this is the man, sabi nito sa ilang mga katabing bisita na napahinto para makinig. Ito ang lalaking ipinagpapalit ng anak ko sa kanyang kinabukasan. Naramdaman ni Ara ang panginginig ni Miggy sa tabi niya. Ang kahihiyan ay malinaw sa mukha nito. Papa, please, stop it, pakiusap ni Ara, ang boses ay nanginginig sa galit. Bakit? Nahihiya ka ba sa kanya? Tanong ni Don Ricardo. Dapat lang. Dahil isa siyang kahihiyan sa pamilyang ito. Hindi na nakatiis si Ara. Hinarap niya ang kanyang ama. Hindi. Hindi ako nahihiya sa kanya. Mas may dignidad siya kaysa sa maraming tao dito na nakasuot ng magagarang damit pero ang mga kaluluwa ay bulok. Natigilan si Don Ricardo na bigla sa tapang ng anak. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses ang umalingaw mula sa entablado. Si Marco. Hawak niya ang isang mikropono. Good evening, everyone, masayang bati ni Marco. Sa espesyal na gabing ito, I have a surprise gift. Isang munting video presentation. Not just to celebrate Don Ricardo and Senora Elena, but to reveal hidden truth among us. Lahat ng atensyon ay napunta sa entablado. Isang malaking projector screen ang ibinaba mula sa itaas. Nagdilim ang mga ilaw sa hardin. Napakunot ang noo ni Ara. Ano ang pinaplano ni Marco? Tumingin siya kay Miggy. Ang mukha nito ay putlang-putla. Nagsimula ang video. Ang unang lumabas ay mga litrato ni Miggy. Mga litratong kinunan ng palihim. Si Miggy na nagbubuhat ng basura. Si Miggy na nakaupo sa gilid ng kalsada, kumakain ng pananghalian. Nagtawanan ang ilang mga bisita. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya at galit. Marco, stop this, sigaw niya, ngunit walang nakarinig. Pagkatapos, biglang nagbago ang musika. Mula sa malungkot na tunog, naging dramatiko ito. At ang mga litrato nagbago rin. Isang litrato ni Miggy, ngunit ngayon ay nakasuot na ito ng mamahaling business suit, nagsasalita sa isang business conference. Kasunod nito, isang litrato niya na tumatanggap ng award. Kasunod nito, isang litrato niya na